Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 6. Pangkapaligiran at kalidad ng pamumuhay ng tao, mga sinaunang lipunang Pilipino, organisasyong panlipunan at pampolitika sa Luzon, Visayas at Mindanao. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pangkapaligiran at kalidad ng pamumuhay ng tao, mga sinaunang lipunang Pilipino, organisasyong panlipunan at pampolitika sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kasanayan. Unang araw. Maikling balik-aral. Gawain bilang isa. Ako ay may globo. Paano to? Sa sagutang papel ay tukuyin kung ano ang mga linya na nasa globo. Narito ang mga tamang sagot. Una, latitude. Pangalawa, Ecuador. Pangatlo, longitude. Pang-apat, prime meridian. Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Una, bakit mahalaga na malaman natin ang kahulugan ng bawat linya sa ating globo? Mahalaga na malaman natin ang kahulugan ng bawat linya sa ating globo dahil nakatutulong ito upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga lugar at mas maunawaan ang direksyon at distansya sa mundo. Pangalawa, kung wala ang mga linya na ito sa ating globo, ano ang maaaring mangyari? Kung wala ang mga linyang ito sa ating globo, magiging mahirap tukuyin ang lokasyon ng mga lugar. Magdudulot ito ng kalituhan sa paglalakbay at magiging mahirap ang pag-aaral ng heograpiya. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tignan ang mga larawan. Suriing mabuti at isulat sa sagutang papel ang iyong mga napansin sa larawan tulad ng kasuotan, palamuti sa katawan, dalang gamit at magkaroon ng hula kung ano sa iyong palagay ang kanyang tungkulin sa isang pamayanan. Para sa unang larawan. Magaling! Batay sa larawan, may maikling tela, walang sapin sa paa, may mga palamuti sa ulo at katawan. Posibleng kabataan o miyembro ng pamayanan na hindi pa kasali sa pamunahing hanapbuhay, maaring taga-ilaya dahil sa simpleng pananamit. Pangalawa, ang larawan ay may maikling kapa o tela na pambalot. May suot na sapin sa paa. Mas kumpleto at formal ang kasuotan kaysa sa unang larawan. May hawak na tapak o sandata at maaring mandirigma o tagapangalaga ng pamayanan.
Panghuli. Ang huling larawan ay mas mahabang damit, may takip sa ulo at may detalyado ang kasuotan. Maaring nakatatanda o tagapayo, isang miyembro ng pamayanan na may awtoridad o papel sa seremonya o pamamahala. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, datu. Ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunan sa sinaunang panahon. Pangalawa, bagani. Mandirigma sa lipunan sa sinaunang panahon. Pangatlo, timawa. Ang kumakatawan sa panggitnang uri sa lipunan, nasa pagitan ng datu at maharlika at mga alipin. Pang-apat, alipin. Ang bumubuo sa pinakamababang antas, panlipunan. Panglima, barangay. Ang pamayanan sa sinaunang bayan ng Luzon at Visayas. Pang-anim, sultanato. Pamayanan sa sinaunang bayan ng Mindanao. Ito ay pinamumunuhan ng sultan. Unang aralin, mga antas sa panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. Pagproseso ng pag-unawa. Bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay organisado na ang lipunan ng mga sinaunang Pilipino. Nahahati sa tatlong pangkalahatang antas o uri ng tao ang lipunan ng sinaunang Pilipino sa Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Ang mga ito ay ang Maginoo, Maharlika at Timawa at Alipin. Una, Maginoo. Ang Maginoo o Nobel o Royal Class ang pinakamataas na antas panlipunan sa sinaunang lipunang Pilipino. Maginoo ang tawag sa pinakamataas na antas ng tao sa sinaunang barangay sa Luzon. Sa pangkat na ito, nagmumula ang datu o pinuno ng barangay at ang kanyang pamilya. Kasama rin sa pangkat na ito ang mayayaman at mga maimpluwensyang tao sa barangay. Kabilang din dito ang sanggunian ng matatanda na pawang kalalakihan. Sa mga mas malalaking barangay o mga pinagsanib na barangay, ang namumuno ay tinatawag na lakan o raha, isang Indo-Arabing salita na nangangahulugang hari. Ang datu ang pinuno ng isang balangay, sasakyang pandagat na ginamit sa paglalayag sa karagatan, barangay sa kasalukuyan, na binubuo ng 50 o higit pang tagasunod. Siya ay may tungkulin na bigyang proteksyon ang kanyang nasasakupan, magbibigay ng payo sa mga taong may mabigat na suliranin, magbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan at may sakit. Sa Visayas tulad ng Panay, Cebu at Leyte at ilang bahagi ng Hilagang Mindanao, ang datu o raha ang nasa pinakamataas na antas ng nasasakop na lipunan. Sa mga lugar na ito, ang kalakalan ang pangunahing paraan sa pagpili ng datu.
May kakayahan dapat ang datu na mapaunlad ang kalakalan. Ang mga datu ay nirerespeto, sinusunod at tinutulungan ng mga timawa at oripon o alipin. Maaring maging datu ang isang kasapi ng barangay sa pamamagitan ng katapangan, katalinuhan, katandaan, pagmamana o kayamanan at kalakasan bilang isang mandirigma. Nasusukat ang yaman ng isang datu sa dami ng kanyang alipin, dami ng kanyang pagmamay-aring ginto at ng kanyang pamilya at lawak ng kanyang pagmamay-aring lupain. Sa sinaunang lipunang Tagalog, ginamit bilang tanda ng paggalang at pagkilala ang salitang gat o lakan upang tumukoy sa mga maginoo. Pangalawa, maharlika at timawa. Ang maharlika at timawa ang bumubuo sa pangalawang antas o panggitnang uri ng tao sa lipunan. Ito ang tawag sa kanila ng mga taga-Luzon. Ang mga maharlika ang pinagkakatiwalaang tao ng datu at katuwang sa pamamahala at pakikipaglaban. Ang mga timawa naman ay ang karaniwang tao o malalayong tao sa barangay. Tinatawag na bayani ang mahuhusay na mandirigma. Marami sa mga ito ay mula sa pangkat ng maharlika o warrior class. Tungkulin ng mga maharlika na tulungan ang datu sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. Sila rin ang nagtutustos sa paggawa at pagbibigay ng mga kagamitang pandigma. Wala silang pananagutang magbayad ng buwis sa datu. Ang mga mandirigmang Bisaya ay nakikilala sa kanilang mga tato sa katawan. Naipapakita sa dami ng tato sa kanilang katawan ang bilang ng mga napaslang nilang kaaway. Ang pinakamatapang na mandirigmang Tagalog naman ay nakikilala sa suot niyang pulang putong o maliit na piraso ng tela sa kanyang ulo. Ang timawa o freeman class ang nakararaming miyembro ng mga barangay. Malalaya at nagsasarili silang mamamayan na hindi nagbabayad ng buwis sa kanilang datu, ngunit nagsisilbi tuwing kailangan. Kapalit ng pribilehiyong tinatamasa, nag-aalay sila sa datu ng mga serbisyo gaya ng pagtatayo ng bahay, paggagaod ng bangka, at pagkikidigma. Bilang kapalit, nakatatanggap din sila ng proteksyon laban sa mga kaaway at ng tulong gaya ng pagkakataong lumahok sa kalakalan, manghiram o magpautang ng pera, mamili ng alipin, at gumamit ng lupa na nasasakop ng kanilang barangay. Sinasabing nagmula ang nasabing mga timawa sa mga anak ng datu at ng kanyang mga timawang asawa at alipin. Ang iba naman ay mga dating alipin na pinalaya sa pamamagitan ng paninilbihan o pagbabayad ng ginto sa kanilang amo. Ang timawa sa Visayas at ilang bahagi ng Hilagang Mindanao ay katumbas din ng paglalarawan sa pangkat ng mga timawa sa Luzon. Gayunpaman, hindi gaanong malayo ang kalagayan ng antas ng timawa sa datu sa bahaging ito ng bansa. Dagdag pa, sa iba pang bahagi ng Mindanao, tinatawag na dumatu at endatuan ang mga taong kabilang sa pangkat na ito.
Pangatlo, alipin. Ang alipin ang pinakamababang uri ng tao sa lipunan. Alipin sa mga Tagalog o sa Luzon at oripun sa Visayas at sa bahagi ng Mindanao o ulipun. Maaaring maging alipin ang tao bilang kaparusahan sa krimen at kawalan ng bayad sa nagawang krimen. Naging alipin din ang mga taong nahuling pumasok sa teritoryo ng datu. Dagdag pa, ipinanganak ng mga magulang na alipin, ipinambayad utang, nabili o ipinagbili, naparusahan, walang mana, nabihag ng mga mangangalakal. Sa mga Tagalog, ang taong tumubos sa pagkakautang o krimen ng isang alipin ay maaaring maging Panginoon ng aliping ito. Tungkulin ng datu na gawing alipin niya ang mga batang naulila at walang kumukupkop na kamag-anak. Narito ang dalawang uri ng alipin. Ang aliping namamahay at aliping sa gigilid. Maaari mo ba itong basahin? Narito naman ang tatlong uri ng aliping sa gigilid sa Kabisayaan. Una, ayua. Pangalawa, tumarampok. Pangatlo, tumataban. Basahin mo ang mga ito. Ikalawang araw. Ikalawang aralin, organisasyong pampolitiko sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pagproseso ng pag-unawa. Mayroong dalawang uri ng organisasyong pampolitika na umiral sa sinaunang panahon sa Pilipinas, ang barangay at sultanato. Maikling kasaysayan. Para sa barangay, lumaganap sa mga pamayanan sa Luzon at Visayas ang mga barangay. Ito ay halaw sa salitang balangay na tumutukoy sa sasakyang pandagat na ginagamit noon ng mga sinaunang Pilipino. Ang barangay ay isang unit pampolitikang panlipunan at pangkabuhayan noong sinaunang panahon sa Pilipinas. Sultanato. Dala ng Islam sa katimugang Pilipinas, nabuo ang isang pang-uri ng pamahalaan ng mga sinaunang Pilipino, ang sultanato. Sultanato ang tawag sa sistemang politikal at lipunan ng mga sinaunang Pilipino sa bahagi ng Mindanao. Ito ay sistema ng pamamahala na batay sa katuruan ng Islam. Si Sharif ul Hashim ang nagtatag ng unang sultanato sa Pilipinas at tumayo ring sultan nito. Noong 1478, itinatag naman ni Sharif kabungsuan ang sultanato sa Mindanao. Karaniwang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya ang isang barangay. Datu ang tawag sa pinuno nito. Siya ang pinakamalakas, pinakamatapang at pinakamayamang lalaki sa barangay.
Nakasalalay sa datu ang kapakanan ng buong barangay kaya tungkulin niyang magpatupad ng mga batas at ipagtanggol ang kaniyang barangay. Sultanato. Ang sultan ang namumuno sa sultanato. Taglay ng sultan ang mga sumusunod na katangian. May angking kayamanan, mataas na bilang ng tagasunod, at may mahalagang ambag kaugnay sa pagpapahalaga ng lipunang Muslim. Ang pagiging sultan ay namamana. Pinakamahalagang batayan sa pagmana nito ay ang kakayahan ng isang tao na mapatunayan ang kanyang pinamumunuan ay galing sa lahi ni Muhammad, ang tagapagtatag ng Islam. Talakayin rin natin ang umiiral na batas. Para sa barangay, may dalawang uri ng batas na umiiral sa barangay: ang nakasulat at hindi nakasulat na batas. Ang nakasulat na batas, ito ay ang mga pag-uutos na ginawa ng datu kasama ang lupon ng matatanda sa barangay na nagsisilbing kaniyang tagapayo. Nakapaloob sa mga nakasulat na batas ang mga usapin tungkol sa diborsyo, krimen, pagmamay-ari at iba pa. Ang mga batas na nakasulat matapos itong mapagtibay ay ipinagbibigay alam sa isang pagtitipon sa pamamagitan ng umalokokan o tagapagbalita. Para naman sa sultanato, ang sultan ang siyang nagtatakda at nagpapatupad ng mga batas sa isang sultanato. Ang kaniyang pasya ay hindi na maaari magbago pa. Katulong niya sa pagpapatupad ng batas ang Ruma Bichara na nagsisilbing tagapayo na binubuo ng makapangyarihan at mayayamang pinuno sa mga pamayanang nasasakupan ng sultanato. Ang mga batas ay batay sa adat o ang customary laws, Sharia o ang Islamic law at Quran. Tukuyin din natin ang sistemang pangkatarungan. Para sa barangay, ang mga datu ang nagbibigay ng hatol sa mga pagkakasala ng mga kasapi sa barangay. Dumaraan sa proseso ng pagdinig ng kaso at paglilitis na ginaganap sa harap ng madla. Sultanato. Ang sultan din ang nagsisilbing hukom sa paglilitis sa mga paglabag sa batas at tumatayong kinatawan ng kaniyang mga nasasakupan sa anumang pakikipag-ugnayan sa sultanato. Ika-4 na araw. Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Narito ang mga tamang sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Kaugnay na katanungan. Basahin at sagutin. Narito ang halimbawang sagot.
Pagsusulit. Paano to? Pipiliin ang tamang sagot mula sa pamimilian. Isusulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Una, ano ang tawag sa pinuno ng isang balangay na binubuo ng 50 o higit pang tagasunod sa sinaunang lipunan ng Pilipinas? A. Datu, B. Maharlika, C. Bagani, D. Timawa. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Pangalawa, sa lipunang Bisaya, sino ang nasa pinakamataas na antas ng nasasakop na lipunan? A. Datu, B. Maharlika, C. Timawa, D. Alipin. Ito ay A. Datu. Pangatlo, ano ang tawag sa mga mahuhusay na mandirigma na karamihan ay mula sa pangkat ng Maharlika? A. Datu, B. Bagani, C. Timawa, D. Alipin. Ito ay B. Bagani. Pang-apat, ano ang tungkulin ng mga Maharlika sa barangay? A. Magbayad ng buwis sa datu. B. Tulungan ang datu sa pagtanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. C. Maging alipin ng datu. D. Pamunuan ang barangay. Ito ay B. Tulungan ang datu sa pagtanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. Panglima, ano ang tawag sa panggitnang uri sa lipunan nasa pagitan ng datu at Maharlika at ng mga alipin? A. Datu, B. Maharlika, C. Timawa, D. Alipin. Ito ay C. Timawa. Pang-anim, ano ang naging kapalit ng pribilehiyong hindi magbayad ng buwis sa datu para sa mga Timawa? A. Pagsilbihan ang datu sa pagtatayo ng bahay. B. Proteksyon laban sa mga kaaway. C. Paggamit ng lupa na nasasakop ng barangay. D. Lahat ng nabanggit. Ito ay D. Pang-pito, ano ang tawag sa pinakamababang antas panlipunan noong sinaunang panahon? A. Datu, B. Maharlika, C. Timawa, D. Alipin. Ano ang tamang sagot? D. Alipin. Pangwalo, ano ang maaaring maging kaparusahan sa krimen o kawalan ng bayad sa nagawang krimen? A. Pagiging Maharlika, B. Pagiging datu, C. Pagiging Timawa, D. Pagiging Alipin. Ito ay D. Pang-siyam, ano ang uri ng alipin na naninirahan sa sarili nilang bahay at nagbibigay ng taunang tribute sa datu? A. Aliping namamahay, B. Aliping sagigilid, C. Ayua, D. Tumarampok. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Pang-sampu, ano ang tawag sa uri ng oripon na naninilbihan kailanman na isin ng datu? A. Ayua, B. Tumarampok, C. Tumataban,
di aliping na mamahay. Ito ay A. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga antas palipunan ng mga sinaunang Pilipino at ang organisasyong pampolitika sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.